Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung ating love reading for Libra. Take only what resonates. By the way, sa Facebook, Madam Space P. Yun ka pwede magpabook ng personal reading. Tsaka isa pa, meron akong mga discounted reading ngayon. So, dyan mo makikita sa Facebook kung ano yun. At tsaka, may mga susunod akong mga ano dyan. Mga i-post na discounted reading. So, you might want to check it out. Follow mo ko dyan. Pa-comment sa baba kahit heart lang smileys, malaking bagay yun sa akin. And yeah, please do like and subscribe. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi ha. Bahala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon. Main energy, Libra. Page of Swords. Yeah, that's you, Libra. The World, the Nine of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. The World, this is a major arcana. Two of Swords. Okay. I can see completion. Kung ano man yung mga bagay na nag-end sa buhay mo ngayon, complete na yon, okay na yon, release na. Time for you to release. Especially full moon, guys. Malapit na. No? May 13. Sa Philippines, sa ibang part of the world is maaaring iba ang date niyan. 12. Ganun. Basta i-search mo na lang kung ano yung exactong full moon sa pinaka place ko nasaan ka. But anyway, yung full moon kasi effect niyan before and after. Weeks before. A week before, a week after. Pwedeng ganun. And kung naman yung mga nag-end sa'yo, mga nakaraan, ngayon na yung time for you na parang completion na yan, okay na yan, huwag mo na balikan. Kapag binalikan mo, kasyunga-syungahan mo na yun. Kung ano man yun, nag-end na nga okay na, tinanggal na sa buhay mo. It's time for you to move on and focus on your future. Diba? Main energy ng person na kakonect mo. Main energy ng person na kakonect mo. Knight of Wands, the High Priestess. One more card. Five of Wands and the Three of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Pwedeng may... Nakakamoy nga pala ako ng pintura, ha. Pintura, nail polish. Basta something to do with malapit na amoy doon. Kasi yung iba hindi ako familiar. Hindi ko alam kung yung solvent baka amoy noon. Parang ganun. And yeah, this could be a reading. Yung person na kakonect mo, nakaramdam tayo ng galit sa kanya. And maybe it's because, ito, yung iba sa inyo, ito yung side mo. May money na involved eh. Maybe this person, nag-risk cash, nagbigay siya ng money sa'yo, etc. or what. And then, the High Priestess, pwedeng this is a very spiritual person, someone na very religious, or someone na pwedeng, the Faith card, this is someone na, sabihin natin, close to God. Pwedeng religyoso, religyosa, whatever, or mahilig magdasal, or there's this person, may altar siya, or what, or very spiritual, kahit hindi sa religion mismo, no? Basta malapit siya sa spirits or sa kanyang spirit guides or kay God. Emotion ninyo sa isa't isa.
emosyon niyo sa isa't isa, spirit guides, angel guides, person na kakonect mo at ikaw. Ano emosyon niyo sa isa't isa for the sign of Libra? Three of Cups. Gusto mong makapag-reconcile dito sa person na to, kaya lang with the devil, kita natin may kumokontrol sa'yo. The Seven of Wands and the Justice card. I mean, regarding sa emosyon mo sa kanya, you know the truth. The Justice card is here. Alam mo kung ano totoo. Parang hindi ko na kailangan i-read sa'yo yung part na yun kasi ikaw lang nakakaalam sa sarili mo kung ano totoo sa nararamdaman mo sa taong to. And sa mga tao sa paligid mo ngayon, are you still happy? So, nakikita natin, you want to reconcile with this person. This could be a person, parang sarap niya kausap, nararamdaman mo yung pagiging friend niya talaga sa'yo. Or what? Or you feel young dito sa person na to. Parang ang dami mong naliliwanagan ka sa kanya sa kung ano yung mga sinasabi niya, etc. sa'yo. Maliliwanagan ka dun. Kung baga nagkakaroon ka ng pagkatuto, mas lalo ka nagle-level up, nagkaka-growth dito sa person na to. But, I feel like some of you, you're just facing your reality. Yung realidad. May mga bagay na dinedeny ka sa sarili mo. Alam mo yun. Yung iba, nahihirapan ka, napapagod ka, etc. Ano emosyon ng person na to for you? Some of you, parang kailangan mo mag-take ng risk. I feel good. Knight of Swords, the Tower, the Page, this is Palace of Coins, and the Empress. Well, I can see self-love dito. Knight of Swords, nakikita natin ito, Gemini, Libra, Aquarius. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang naging easy to get na part. Easy to get or easy to love, parang ganon. Easy to connect, parang ganon. Pero, kung ganon siya kabilis na, let's say, na in love or nagkaroon ng emotions for you, ganon din naman kabilis na nawala ito. Kasi I can see self-love dito. The Empress is a person na mas mahalaga sa kanya ngayon yung katawan niya, itsura niya, mga nangyari sa kanya ngayon, etc. So, I don't feel the love papunta sa'yo. Mas rather nakikita ko dito yung love. The Queen of Cups with the Faith. Diba? Parang dinaan lang niya sa spiritual journey niya or sa pagdasal itong emotion na nararamdaman niya para sa'yo. So, I feel like okay, actually, may galit in a way because of the material things. Pero sabihin mo sa more on, kung ang iisipin mo, may galit ba siya regarding sa pag-iwan na, kasi the way I see this is that ikaw yung may energy na nag-iwan, na-stuck, etc. May naging dahilan for you. Lalo na, the Page of Swords, ikaw yung medyo nagkaroon ng immaturity dito. So, nakikita natin, ito person to, okay na ako, bahala na siya sa buhay niya, parang ganun. Guys, again, sasabihin ko, pwede magkapalit-palit ang roles. Kung alam mong ikaw tong kaliwa, ikaw to. Bahala kang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. What will happen in the near future for the both of you? The Lovers is here. The King of Swords and the Wheel. Okay, wait lang. Mayroon pa pala akong hindi na isama. The Magician, the Judgment, this is two major arcanas. The Ace of Coins, yung 10 of Swords, 10 of Wands is nandito sa side mo. Clarify natin, what's with the 10 of Wands? Nine of Wands, okay. Clarify natin, what's with the 9 of Wands and the 10 of Wands? There's the 2 of Coins. What's with the Wheel? The Wheel is clarified by the 6 of Coins and the Page of Coins. See, sa side mo talaga ako nakakita ng immaturity Stress. Nakakita ko na maraming stress sa'yo.
The Magician, the Judgment, and the Ace of Coins, this person will be focusing sa kanya. I mean, alam mo kung may, yung iba sa inyo pwede nag-end na yung connection, communication, etc. Kasi nakikita natin ang side na ito is nakafocus na sa new beginning sa buhay niya. Wala tayong magagawa doon. Okay. Kumbaga siya, with the Judgment, nagkaroon siya ng awakening, realization sa connection na to na parang bahala siya sa buhay niya, ayoko na, parang ganyan. And with the Magician, itong person na to is marami siyang nasa harapan ngayon na parang magiging dahilan para hindi siya mag-focus sa'yo. Like, maybe career, I can see a lot of ka-communicate, hindi lang naman ikaw ang ka-communicate niya. Meron siyang friends, family, etc. So, marami siyang ka-communicate ngayon na nagiging dahilan para hindi talaga siya mag-focus sa'yo sa future. Ayan o, 9 of Cups. I can see options. So, may iba pa siyang options, may iba siyang kakonect, etc. And you can't make up your mind. Hindi mo alam kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Sorry talaga. Sorry talaga, Libra. Dito ko nakukuha yung side mo eh. Pero yung iba sa inyo na dito side mo. Ayun nga, nakikita natin, hindi ka dadalawang isip ka, hindi mo alam kung anong gusto mong gawing decision. You're indecisive. Nakita tayo dito ng problems, challenges, saka masyado na mabigat ito. Kailangan mo gumawa ng pagbabago. Pag hindi mo ginawa yung pagbabago, tanong, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka dyan. Kasi ako nandito ako as a guide, guys. Alam mo naman yung sitwasyon mo, kung hindi okay, hindi ka na okay, kailangan gumawa ng pagbabago, especially dito sa the lovers, which is relationship. Parang kailangan ng pagbabago dito. If you really need this, gamitin mo yung utak mo. Diba? With the King of Swords. And, sabi ko nga, kailangan mo maging totoo sa sarili mo niyan. You can see a lot of offer for you pagdating sa relasyon. Pero kahit anong offer mo, wala eh. I can still see immaturity. I can see some of you, pwede may mga ibibigay sa child or children, may mga ibibigay dito. But anyway, yeah, that's it for now. I mean, if you're in a relationship, nakakita tayo ng anay sa relasyon. If you're in a relationship. Anay. So, yung anay, ang hirap puksain. Palalaki ng palakihan. So, anong magandang gawin? Renovation. Diba? Tanggalin yung cost ng anay, baguhin, ayusin. Kung ipipilitin mo i-restore, I mean, hindi naman ako expert sa anay, ano. Medyo, I can see a lot of damage. Malaki yung damage na. For it to restore, kailangan total destruction or total ito, actually ngayon ko lang nakita itong card na to. The Five of Cups, babasahin ko siya as additional message kasi ito, lumipad siya na doon siya sa may bandang kaliwa ng side. Ngayon ko lang napansin, this is the Five of Cups. Wala kang ibang pahirapan kundi sarili mo. Alam mo pag hindi na okay, or hindi siya okay para sa'yo, sa health mo, etc. Especially if you're going through anxiety, depression. Iba yung stress, guys. Ilihis mo yung stress dito sa usapin na to. Kung ikaw ito sinare ko to sa social media, pinost ko to sa Facebook, no, sa mga magkarelasyon dyan. Pinost ko to sa Facebook. No, kung hindi ka pa naka-follow mo ako, Madam Space P. And then, lagyan mo pa ng space sa dulo para Madam P. Yan. Yan yung Facebook namin. Ano yung sinare ko? Pag ikaw ay nai-stress, ayan, itsura dito. I know, not nai-stress, nagkaka-anxiety at depression. Kasi yung stress pwedeng sa ibang
bagay, may stress ka sa money, etc. Pero ito, pag ikaw ay nagkaka-anxiety at depression, nasa maling tao ka. Yan, katawan mo na nagsasabi na mali yan, hindi yan para sa'yo. Okay? Ito na experience ko to, hindi nga lang sa love. Sa ano siya, sa career. So, there's this career na i-share ko lang yung experience ko. Hindi ko sasabihin kung ano yung particular career na yon. Pero meron akong pinasok na career na parang after a couple of months, nagkaroon ako ng stress at anxiety. So, hindi okay. Nung umalis ako doon sa career na yon, doon nagbalik lahat, naging maayos. So, kung wala naman nangyari sa buhay mo, kumbaga wala ka namang, kung gano'n pa rin naman, may nadagdag lang or may nabago lang pagdating sa relationship, etc. So, nandun yung problema, nandun yung anay, nandun yung mahirap ayusin or puksain, etc. Mahirap ng maging okay. Kailangan ng puksain. That's it for now. I love you all and bye-bye.